Patuloy sa ating mga balita, aprobado na ng BTA sa third at final reading ang panukalang Bangsamoro Nutrition Commission. Ang News Now mula kay Naphtali Velarde. Inaprubahan na ng Bangsamoro Parliament sa ikatlo at pinal na pagbasa ang Parliament Bill No. 55 o ang Bangsamoro Nutrition Commission Act of 2025 na naglalayong magtatag ng isang regional commission na mangunguna sa paggawa ng polisiya, koordinasyon at pagsubaybay ng mga programa sa nutrisyon at food security sa buong Bangsamoro Region. Ang panukala ay pangunahing iniakda ni MP Cadel Sinulinding Jr., Health Minister ng BARMM at ng dating miyembro ng Parliament na si Amil Bahar Mawalil. Una itong inihain bilang Bangsamoro Nutrition Council, ngunit kalaunan ay inamyendahan upang gawing ganap na Nutrition Commission na may mas malawak na kapangyarihan at mas matibay na mandato. Ayon sa mga mambabatas, layunin ng pagbabagong ito na palakasin ang kakayahan ng rehiyon sa pagtugon sa malulubhang problema sa nutrisyon at tiyakin ang mas maayos na koordinasyon sa pagitan ng mga ministeryo at lokal na pamahalaan. Sa ilalim ng batas, ang Bangsamoro Nutrition Commission ay ilalagay sa ilalim ng Office of the Chief Minister at magsisilbing sentral na ahensya sa policy making at koordinasyon ng mga programang may kaugnayan sa nutrisyon, kalusugan at seguridad sa pagkain. Pangungunahan din ito ang pagbalangkas ng Bangsamoro Plan of Action for Nutrition at ng Bangsamoro Food Security and Nutrition Plan. Magkikipag-ugnayan din ang komisyon sa National Nutrition Council upang matiyak na ang mga patakaran ng BARM ay kaayon ng pambansang pamantayan habang isinasaalang-alang ang mga natatanging pangangailangan ng rehiyon. Batay sa 2023 National Nutrition Survey, tinatayang 34.3% ng mga batang Bangsamoro na 5 taong gulang pababa ang bansot o stunted, habang patuloy namang nakararanas ng iba't ibang anyo ng malnutrisyon ang maraming pamilya, kabilang ang mga bata, matatanda at mga buntis. Ayon kay Sinulinding, kabilang din ang BARM sa mga rehiyon na may pinakamataas na antas ng household foods insecurity. Aniya, makatutulong ang itatatag na komisyon upang tuluyang maputol ang siklo ng gutom at malnutrisyon sa pamamagitan ng tuloy-tuloy at siyentipikong mga interbensyon sa mga komunidad. Samantala, sa panukalang 2026 regional budget, pangalawa sa may pinakamalaking alokasyon, ang Ministry of Health patunay ng mataas na prioridad ng administrasyon sa kalusugan at nutrisyon. Nauna ng tinukoy ni Member of Parliament at BARM Interim Chief Minister Abdulrauf Makakwa na isa ring co-author ng panukala ang child malnutrition bilang isa sa pangunahing prioridad ng kanyang administrasyon. Kabilang din sa mga co-author ng panukala sina MPs Liza Alamia, Shah Elijah Dumama Alba, Suharto Ambuludto, Bayinta ng Patuan, Rasul Ismael, Don Mustafa Loong, Rasul Mitmog Jr. at dating MP Aida Silongan. Naphtali Velarde, iMinds, Philippines.